Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Good morning mga langga. Adlaw karon nga Miyerkules, no? Marso 6 tuig 2024. Sagan sa atong regular host nga sila si Manny Rabacal ug si Miss Malu Inocando Tabar. Ako si Randy Gorion. Ug ako si Crystal Joy Felerca. Kami may mahatod kaninyo hangtod magkikauban kaninyo hangtod ta sa alas 9 karong buntag puno sa diskusyon ang atong programa karon ug syempre atong unahon paglili ang mga front pages sa mga local ug national dailies. Atong sugdan sa Sunstar, Tomas to take back Boulevard. Sa Super Balita, biyuda giputlan og ulo og duha ka kamot. Sa atong The Freeman, Rama, Tomas defend CBRT. Sa Banet News, 75 anyos giputlag liog, sospek na suko kay papahawaon sa gipuy-an. Samtang sa The Philippine Daily Inquirer, Philippine tells China order ships to leave Ayungin. Sa The Philippine Star, 4 Philippine crew hurt, vessels damaged by China ships. Samtang sa Manila Bulletin, rice, pork prices raise February inflation rate. Sa Tempo, Senate panel arrest Kibuloy. Okay, mao katong mga front pages sa atong local o national daily sa atong pagbalik ang mga balita na usab nga nahipos sa atong mga kaubanan sa CCTN News Department. Standby. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, For your internet connection. and for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy, karon ato sawan ang mga balita nga nahipos sa ato ang CCTN Sairi 47 reporters. Naguna sa ato mga balita, padayong supply sa tubig sa Metro Cebu Water District gisiguro taliwa sa hulga sa El Nino phenomenon. Tungod kini sa water desalination plants nga muandar sugod karong buwana. Ang kasayuran ihatod ni Kian Navarro. Gisiguro karon sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD nga digid mahubsan og tubig ang mga konsumidor sa Tri-Cities ug kasilingan ng lugar. Taliwa kini sa hulga sa El Nino phenomenon diin, lauman kining mo grabe karong Abril ug Mayo. Matod ni Attorney Joey Daluz III, ang chairman sa MCWD, nga sugod karong buwana o sa Abril magamit na ang tulo ka mga water desalination plants. Nimutang kini sa dakbayan sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Cordova. Although dili sila full capacity 25 MLD, kay kani 25, 20, this is already around 70, no? 70,000 cubic meters. Dako kay ni siya nga kuan capacity, dako kay ni siya nga water supply 70,000 cubic meters. But ang March or April nga mosart sila mogsugod na sila 5 MLD. Di man sila mo reach og 25 and 20. Samtang gipanteno sa dila ang ubang mga tinubdan sa tubig sa dakbayan sa Sugbo, ingon man sa Talisay City nga magpabiling operational bisan pa man sa init nga panahon. Maong mahinungdanon alang ni Daluz ang mga inisyatiba gikan sa local government units aron makabaton og dugang pang tinubdan sa tubig. Sama na lang sa bulk water project kag gibuhat karon sa Cebu Provincial Government. Siya mo create sa water generation. Siya nangita og tubig, siya mo baligya sa mga munisipyo. So, muna akong ingon nga the LGU should help in that area. Subay sa nasinating kainit sa panahon, giawhag ni Daluz ang mga konsumidor sa MCWD nga mag-recycle sa paggamit og tubig. Tungod kay ang nag-agas karon nga tubig sa MCWD, potable man diin, mahimo kining mainom og magamit sa pagluto. So, wala kay categories water nga kani siya nga level, pwede ra ni siya sa tanom, sa kuan. So, maybe people should recycle water para sa mga other needs, and ang potable water nato should be used for drinking lang jud, not for other mga cooking and kana siya no ana then ligo. Kian Navarro, CCTN News. Dili makigtagbo si Cebu City Mayor Michael Rama sa mga board members sa probinsya sa Sugbo labot sa hangyo nga hunungon ang pagtrabaho sa bus rapid transit. Matud sa mayor nga walay rason nga iya kining buhaton. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza May Uy. Walay plano si Cebu City Mayor Michael Rama nga pagkikidaan ang provincial board o ang mga opisyalis sa Kapitolyo. Kinisubay sa hangyo sa Hunta Provincial nga ipahunong ang pagtrabaho sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT diha sa Osmeña Boulevard. Matod ni Rama nga walay rason nga makikita siya ngadto sa mga opisyalis sa lalawigan sa Sugbo tungod kay ang maong proyekto sa CBRT iya man sa national government o sa dakbayan sa Sugbo ug walay labot ang gagamahanan sa probinsya. No. I made a statement already that project primarily
a Cebu City project, not a provincial project. Dugang niya nga kung adunay problema o isyu sa mga proyekto, andam kini niya nga tubago na sa syudad uban ang national government nga mao'y kaabag sa pagtrabaho sa CBRT. Natong milabay nga regular session sa konseho, miduso og resolusyon si Konsehal Nestor Archival sa paghangyo sa mayor sa pagsulbad sa kasugian sa syudad o probinsya sa Sugbo. I will, from my point of view, we know what to take. We know what, as a highly urbanized city, we know that there's an issue in the design. There's nothing wrong with that. We will be the one to handle that issue. We, the national government, because it's Cebu City government, it's a Cebu City project as well. Gibukatan ni Rama nga buot niya nga pailisan si Engineer Norvin Imbong nga tukang Department of Transportation Secretary Jaime Bautista kinsa buot niya nga muhulip mao si Cebu City Transportation Office Assistant Chief Attorney Kent Jungoy. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Usa ka loan agreement ang gipirmahan tali sa kagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi o sa Development Bank of the Philippines. Alang kini sa itukod nga bag-ong government center dinha sa Dakbayan sa Mandawi. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpinirmahay sa loan agreement ang kagamhanan sa syudad sa Mandawi ug Development Bank of the Philippines. Kinialang na sa pagtukod sa government center sa syudad nga itukod sa Cebu International Convention Center kun CICC. 3 bilyones pesos ang huamon sa syudad ngadto sa DBP. We're proud and happy to be here. Mandawi is an important client of ours, and the DBP is involved in financing developmental activities, and there's a lot of development, a lot of potential in Mandawi, so we want to be a part of that. And we're expanding our relationships with many local government units. We're aggressively... Si Mayor Jonas Cortez nagkanayon nga gawa sa government center. Itukod usab ang parking building, playground area o convention center nga giingong maka-generate og income sa syudad. We have to consider we have resources, but we have to use our funds wisely. Now, the resources that we have is we wanted to focus on services, operational services para sa atong mga kaigsunang Mandawianon. And this, we have to consider also that this loan is not a dead okay. This will generate revenues. As what I have said, this will include the convention, the commercial spaces, and the terminal. So, kanisya dako kayo ni this will improve the quality of service that we can give to our fellow Mandawianos. Sugdan ang pagtukod sa di madugay, human sa bidding sa construction, gipadali una ang pagtrabaho sa transitory housing, nahimutang atbang sa CICC, aron mabalhin ang adto ang mga residente nga nagpuyo sud sa CICC compound. Ang government center, gibanabarang mahuman sud sa duha ngadto sa 3 ka tuig. Ang 3 bilyones pesos nga loan, kinahanglang bariyan sa Mandawi sud sa 15 ka tuig. Kaya kayo, because ang borrowing capacity sa Mandawi is 5.4 billion pesos. We're only borrowing 3 billion. So, ang gihatag na certification sa Department of Finance kay 5.4. So, dako-dako patag mga kuan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Driver sa motorsiklo namatay human ni bangga sa naaberyang truck sa Marcelo Fernan Bridge kagahapon sa Kadlawon. Gawas nga walay gibutang nga early warning device sa truck, kusog usab nagpadagan ang motorsiklo sa biktima. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Dead on arrival na sa dihang naabot sa Lapu-Lapu City District Hospital ang usa ka driver sa motorsiklo nga giilang si Randelo Iscariotayo, 29 anyos og residente sa Barangay Kudya, Madre de Jos. Human nga nabangga kini sa naaberyang truck sa Marcelo Fernan Bridge alas 4 kaganihang buntag. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga ang naaberyang truck padung unta sa Mandawi nga bahin sa bridge apan napagnan kini og makina. Hinungdan nga nahunong sila sa pasakang bahin niini. 10 minutos ang
siyang nilabay human sa pagkaaberya ni sunod ang motor nga padong unta sa susamang direksyon. Apan kusog ang padaga niini og posibleng wala kini makabantay sa truck nga nag-urong tungod kay wala kini butangi og early warning device aron nga mahatagan og senyales ang mga motorista. Siguro wala siya kabantay considering ang kaning ang truck is wala siya kuansad, wala siya early warning device nga makabantay ang motorista. Moto ang aksidente nitabo nipasok gyud ang katong nagdrive sa motor dito sa truck nga nagunong. Apan depensa sa suspect nga si Bichel Completado, 38 anyos nga taga Tabugon, nga nagbutang sila og early warning device tungod kay sa pagkaaberya pa lang sa ilang sakyanan, gisugo dayon ni ang iyang helper sa pagbutang niini samtang nagparesponde sila sa kumpanya nga iyang gitrabahuan. Helper ako mangisugog bangil kay panginguna ko nga pagbangil ibutang ang warning device. Mao to makapagtaw-taw ni pagpaka tao. Usa sa gitanaw karon sa kapulisan nga naaunta dayoy nakaresponde nga personnel sa pagkahitabo sa aberya. Dapat yun na atay mga personnel nga immediately makaresponde dahil considering ang hitabo 10 minutes after na pang iyang engine na nasa taas, at least man lang na naka-hazard dito or na nakaman sa traffic nga makaution ang mga padong considering hunat na muna siya kay pasaka naman na dili ka kabantay do nag-hazard ang iyang taillight pero malagi na di ka kabantay kay kusog ng padagan gikan ka sa ubos nigsaka nimo wala na siya time nga pagpreno siguro motong nahitabo ang insidente. Kasamtangan pang giimbestigahan karon sa kapulisan kung nakainom ba ang biktima tungod kay gikan man kining ni duty apan ilang nasayran nga alas 2 pa day kining nihawa sa trabahuan. Mo natong gitan-aw considering gikan siya ni out siya sa iyang trabahuan gikan sa Barangay Gunob sa pest control yang gitrabahuan to siya ni log out sa logbook sa gwardiya then ang hitabo is 4 na man atong ipangutana sa tagtungod og sa kuan ug asa siya gikan sa alas 2 santod sa katong nahitabo ang insidente. Gibutyag sa suspect nga maura to nga higayon nga naaberya ang ilang sakyanan ug mangayo lang siya og dispensa ngadto sa pamilya sa biktima tungod kay wala man tuyua ang maong aksidente. Wagi ko mangayo og pasaylo sa kuan to tagtungod kay wa magito tuyua kay siya may nasluyo. Kun amo sa tubangan ya isog tayo. Sa among pakihinabi sa suspect karong buntag, matud niya nga wala pay pamilya sa biktima nga nitumaw. Dugang niya nga nisaad hinuon ang iyang gitrabaho ang kumpanya nga tabangan siyang masettle ang maong panghitabo. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Police Regional Office 7 mihulagway nga labing luwas gihapon ang lalawigan sa Negros Oriental sa tibuok Pilipinas. Kini human sa usa ka tuig nga dugoong massacre sa Negros sa Oriental nga mikala sa kinabuhi ni kanhi Governor Ruel Digamo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Takdungaw sa katuig na ang milabay kagahapon. Human sa nitong massacre sa lungsod sa Pamplona, Negros Oriental, nga mikadasog na pulo ka mga tao usa na nini mao si Governor Ruel Digamo ang kapulisan sa Central Visayas mihulagway nga nagmalampuson sila nga paghatag sa seguridad sa mong probinsya. Una na nga nagpadala og daghan nga mga police personnel ang Police Regional Office 7 sa tibok Negros Oriental nga may mupatuman sa Kahusay Kalinaw pagukod sa mga armadong grupo nga dunay mga pending warrant of arrest sa kasong murder nga gipaluyuhan sa gamhanang politiko. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jerdace Pilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga base sa data nga iyang nakita, miubos pag-ayo ang krimen sa mga lalawigan itandi sa nanglabay nga mga tuig. The peace and order situation in Negros Oriental is very peaceful, no? If we are going to reckon our assessment from the time of the incident last year, now there is a dramatic decrease of crimes committed and recorded. Ang shooting incidents nagubos po to the minimum level, no? So Garbo ni Pilare ang migawas nga survey sa usa ka website nga travelsafe-abroad.com. Nabutang ang dakbayan sa Dumaguete sa ika-4 nga debit nga mao'y labing luwas puy-an nga syudad sa tibok Pilipinas. Kini nga survey migawas 8 ka buwan human sa dugoon nga hitabo. Diin dunay daghang pulis ug sundalo ang gipadala sa mong probinsya subay sa mandong ipatuman ang Kahusay Kalinaw sa Negros Oriental. Apan bisan pa man niini, mato ni Pilare nga wala sila mo kumpiyansa sanglit lang ang mga kriminal ang ilang kontra. Duna paghihapon ang mga rebuilding grupo nga naglihok labi na sa mga bukiran dapit sa lalawigan. In fact, there was a survey making Negros Oriental as the 4th safest provinces in the whole country. So that is the situation now in Negros, although we do not want to let our guard
guards down because we are still confronting kining problema nato sa communist terrorist group diya sa Negros Oriental. Ginahibaw ni Pilari nga doon mga personal sa PNP ug EFP ang gipang-recall na ug gibalik na silang tagsa-tagsa ka mga unit apan wala nila kini ihurot sang lito na pa sila tahas nga gihimo kini mo ang padayon nga pagukod sa mga private armed groups. Kini nga mga private armed groups na sa target list sa PNP nga may lang gitinguha nga masikop lakip na ang pagpuhang sa insurgency sa tibuok lalawigan sa Negros Oriental. We have been, og mabantayan ninyo, no, na-report na naman previous times na may mga armed personalities nga nadakpan na sabtoy na neutralized, no, because our efforts against private armed group is continuing, no. In fact, I can tell you nga naapatay mga gipangtan-aw karon nga mga personalities who have warrants of arrest na diya sa Negros Oriental. Police Lieutenant Colonel Gerard A. Pilari gingong padayon nga nagtago-tago ang mga gawain ni kaning 3rd District Congressman Arnolfo Teves nga nalutsan nag mga warrant of arrest nga may gipanglutos sa kapulisan sa nanglabay nga mga buwan. Arnold Bustamante, CCTN. Mao katong mga balita nga nahipos sa atong CCTN reporters. Katong balita kaganihan ni Gian about sa MCWD diin gipaniguro nila no nga kuan dili kuno mahubsan sa supply sa tubig ang mga consumidor sa Tri-Cities o sa silingang lugar. It's a good news no kay na magihulga sa El Nino phenomenon. Unya kahibaw na gyud ta kun kanang unsa na siya kainit bitaw. So sa atong experience nakasinati gyud ta sa una og kuan kaning mga kakuwang sa supply sa tubig. So gawa siguro magdaginot ta pero lahi ra gyud ba nga nagpermanente og agas ang tubig nato atong gripo diha Christine. O gid labi nang kainit sa panahon sir nyo walay tubig lisod kaayo no nga sa atong paglungag og kanang kanon di ba sa mga pagkaon. O gid nga kinahanglan gyud og tubig sir kay init kayo ang panahon niya kanang dili ta kaligo samot ka ikaw sa atong pamati. Yeah. Amot og kaning ting-init pod ganahan po ka magsig kaligo. Lagi kay among refresh ba mo, ma-relax ka ba kay singot man kaayo. So mao nang dili lang kay kausa ka duha katulog ka maligo sa usa ka adlaw niya karon way tubig bita tanaw na to ning MCWD kun tinuoray ba ni sila sa ilahang kuan kaning pasalig paniguro nga di gyud mahukdan sa supply sa tubig kay basin unyag makadungog na lang tag mga yangungo sa mga tawo nga nanginahanglan sa water rationing, di ba? Just like last katong mga years nga daghan kaayong manawag sa mga barangay kay kaning mga sitio walay tubig, bla 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 bla. So tan-aw na to basig kutob na po ni istorya ning MCWD. So hinaot lang ta nga kaning ilahang pag-open sa desalination plant makatabang gid ni no, and then hopefully kana tungod kay kahibaw gyud ta unsa ka importante ang tubig. Ingon, water is life, di ba? So, daghan pa kitang mga paghisgutan nga mga issue no sa ato ang pagbalik sa atong pagpadayon sa atong Hello Cebu maayong buntag Pinoy. Stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Leonie Carante Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukad ako nag-inom aning koy,
Daggaan akong lawas, Daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy karon nga Chris atong paghisgutan no ang pipila ka mga issue nga may labot ang lungsod. Grabe na kay ka-trending ning balita sa kuan CBRT no. Then nagkalami ba ni or nagkalaay na yun ning ang issue sa Cebu Bus Rapid Transit CBRT. Sukad gimando ni Governor Gwendolyn Garcia ang pagpahunong sa pagpatrabaho ni ini. Nitayong ginoon si kuan kining kisa ni Cebu City Mayor Michael Rama nga dili gyud siya bukas nga makigtigom sa mga miyembro sa Junta Provincial sa Sugbo human sa gipasar nga katong duha ka mga resolusyon pagpahunong sa civil works sa project tungod lagi sa violation sa katong heritage laws kada particular katong National Cultural Heritage Act of 2009 or Republic Act number 10066. Kinunduman atong may Pebrero 27 may issue og memorandum no si Governor Gwendolyn Garcia alang sa Cebu BRT team o sa contractor nga Hunan Road and Bridge Construction Group Limited pagpahunong sa civil works sa province-owned lots diha sa Osmeña Boulevard. Sa iyang memorandum number 16-2024 nga naka-encroach kuno no or nilapas sa portion sa buffer zones sa Cebu Provincial Capital o sa Fuente Osmeña Circle. Ako lang gikahimutgan ani ba nga before ka mo implement og project or unsa na mo gyud siya mga pagtuon, di ba? So how come nga nataligam ani siyang dinhing dapita unsa magi dali-dali ang pag-implement sa project or unsa man kaning unsa may mga kuan diri mga kasabutan posible pud maingon tag dali-dali sir kay di ba syempre di ba na sa planning pa lang daan na Correct. time Oo. nga kanang gitagana nga pila ka months na nila gi-plan or Correct. years ba na nila nya. Yung ano wala man nila matan-aw ni diri nga Mo, naali nila ni nalapas dai ang heritage laws, di ba? Mo hinungdan nga alang karama nga daan na gid na siya niluwat kuno og pamahayag nga ang BRT usa ka Cebu City Government project og dili provincial project. Mao nga niingon siya nga why should I be meeting them? Dili siya mo kuan, dili siya motungha
sa kuan kanang meeting with the provincial board members aron hisgutan unta og resolbahon ang maong issue. Nya mausab kani ang gitubag ni Mayor Rama sa giduso nga resolusyon ni Cebu City Councilor Nestor Archival nga mao lagi na magdialogo ang mayor o gobernador aron resolbahon ang issue regarding the bus stations sa project diha sa Osmeña Boulevard in a manner that it is desirable and favorable alang sa mga konstituente sa syudad o sa probinsya sa Sugbo. Whether we like it or not, kitang tanan biya gyoy na makabenepisyo, no? Aning BRT project. Unya, siguro sa pagtrabaho ani kabaputa o sa kahasol sa dagan sa trapiko diha mga dapita. Ako sir, kay personally, maka-experience kog traffic dira kay if gikan kog Colon, mag 17B ko, pandong ko. So, kanang kuan ba nga, if ipahunong na po niya, kana ba mas tap na po niya? Oo, madugay na samot nga kanang niya. Ang ato ang puan, kada adlaw bita manglakaw, manrabaho niya. Maapektuhan gyud ta diha nga dapita niya. Kay bao na ka malate is late maya gyud, di ba? Di gyud na mo consider ato ang mga private nga mga companies nga malate kag usa ka minuto, duha ka minutos moingon dayon nga tungod sa kuan, BRT project dili ba ya, di ba? So ang ako lang is mo na nganong kuan nganong manggi-implement pa man na siya nga wa pa man na makuan or nganong gidugay-dugay ba kung gi-implement naman di na ipadayon or I don't know kamo mga televiewers karon o sa inyong panahom sa mao nga issue nga kitang tanan magyud na apektuhan ni ining BRT project. Hinuon ang katong resolution ni Archival hisgutan to nila karon kay murag every Wednesday man na ang sesyon diha sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Unya dihang gipangutana pag yun si Rama nga kun ang governor ba ang mo-initiate sa dialogue, ingon siya nga no. We know that there is an issue with the design and there's nothing wrong with that. We will be the one to handle that issue. We, the national government, the Cebu City government, because it's a Cebu City project as well. So, kung na mga issue, ang tubagon, ang dam, ang kagamahalan sa Dakbayan sa Sugbo o ang national government sa pag-resolve sa maong issue. Samtang ang CBRT, pinaagi sa ilang official Facebook page, may pagawasan to og statement o may klaro nga si Engineer Norvin Imbong gihapon ang project manager sa Cebu BRT project. Katumanggong namog rekomendasyon si Mayor Michael Rama nga tungod kuno lagi sa mismanagement o dili maayo nga pagkada sa proyekto ni Imbong, mo'y gusto niya nga iya ni siyang pahulipan. Abot say mahitabo. Kay miingon man jud si Rama nga dili na jud siya ganahan nga kaning sani makakita ni Imbong sa maong proyekto nahala. Gani iya nagisultian ani si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, no? Ug buot niya nga muhulip si Cebu Transportation Office Assistant Chief Attorney Kent Junggoy. Ambot wa sa ko kahibaw ug unsa poy abilidad aning Junggoy nga gusto mangyud nga ipapuli ni Mayor Rama kang Imbong sa maong proyekto. Nya kagahapon ani tingog na si kuan si kanhi Cebu City Mayor Tomas Osmeña. Bitaw sir no nikuan to siya nga if ka nang magpadayon paghihapon ni kay wag nikuan siya iya nang i-exercise in right nga bawion. Correct. Ang Osmeña Boulevard kay sa iyang kuan sir donated by his late father daw na. Correct. Mo bitaw ingon siya nga sa press ko niya kagahapon ingon gyud siya nga ambibahad jud siya ni Governor Garcia nga we'll see each other in court. Oh, inana ka isog si kuan kanhi Mayor Osmeña. Mao bitaw nga kuan kani mga Osmeña, yahang father, si Sergio Osmeña Jr. Niingon si Kuan, kaning Mayor Osmeña, nga he is willing to see the governor in court if the province insists to stop the civil works of the CBRT diha sa Osmeña Boulevard ug mibahad pa nga bawion ang ownership niini kung kini mahitabo. He, Sergio Osmeña Jr., owned everything from Juana Osmeña up to Guadalupe. Tanawa usa ka daghan og yuta. Osmeña Boulevard was donated by my father even in the middle part of the lot occupied by the capital, ingon si TRO. See? So, mo na naingon siya nga ngang di man ipadayon ang kuan kanang proyekto. Getsugda naman na padayon na lang. Tukituhon sa kontraktor ang project, ilabi na nga nakagasto naman og bilyones ka pesos ang maong proyekto. So,
murag kuan gyud ba abot us kadusan ni mahuman ni nga maong issue. Ang kuan mo gana sir ko i-stop na pod pa. Ang luoy ba gud ang kanang mga kanalaging mga gigamay ra kay dan. So maka-cause jud traffic every day nya. If i-stop man gud na, so ang mga sakyanan mag-agwanta for how many months nga ipa-stop ba na nila ang pagtrabaho. So di ba kita gihapon ang luoy ana nga kanang mga residente or kanang magsakay nga moagi sa kadalanan. Correct, labi na karon mga panahon nga busy kaayo nya paspas kaayo ang dagan sa panahon. So kita mahasol gyud. So mao bitaw lang ako ang giingon nga nganong wala man gyud nagitun-an og maayo or naalang gyud mga nagpahipi nga mga katarungan ani nga kuan ni siya giangan-angan ang maong proyekto, di ba? Ang kunta na sir kung sa dito sa planning pa lang daan, kung nakita nila nga naaday ni kanang problema nga kuan, anong wala din nag-resolve, di ba? So solusyonan. Para nako is dili naman ni proyekto sa syudad sa Subo, proyekto sa kanang province probinsya. Para nako is ato ani proyekto tanan, di ba? After all naani siya diri sa Subo. Mo gani ang kuan na sir kay kita man tanan dili lang ang taga Cebu City but tanan mga residente di ba mo makabenepisyo. So ikaw sir kanang moingon nga dili makigstorya pero di ba if kuano nga kanang why not i-settle na lang ba? Mao gani kay once and for all kaning at para for everyone para diba? Tanan nga maong proyekto. So I don't know kanang mga televiewers din na unsa inyo ikasulti kay para nako is nanamang ginadinha and we know nga makatabang gyud siya pagsulbad sa problema sa trapiko kay daghan mga alternatibo na ang ato ang mga commuters, di ba? Unya nagkakuan na biata ka na murag nag-irog gyud ta, wa gyud ta magpaatras. So kinahanglan gyud ta nga mohimo og kanang nga pamaagi nga kuan kaning masulbad pod ang atong problema sa trapiko kay we're kuan kanang kaybaw na magyud ta aware magyud ta nga kanang problema sa trapiko usag gyud na siya sa mga problema nga angayang solusyonan diri sa Subo, bisag diba? asa gyud ka sir Bisag no asa kaliman ka nga kuan kaning moadto ta sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kabantay ka di atong panahon nga COVID pa paspas kayo dali ra kaayo di ba minutes lang abot na ka didto pero karon nga kanang inaanap bitaw ang traffic bitaw problema sa traffic nga maabtan ta og usa ka oras. kami sir kana among travel every day padong Lapu-Lapu kay moabot jud mig mga 1 hour. See? Yeah. Inaana ba? So pareha nang gikan ka sa capital area, diha dapita Guadalupe area or capital area, padung ka sa Colon. Hala, dugay kaayo daga kay stop o niya tawag ana niyang dugay jud ka maabot sa imong destination ba. So ang kuan ana sir ang luoy ang kanang for example mga magtrabaho ba nga imbis nga sayo ilang duty so mo kuan pa sila muhatag sila time allowance nga mga 1 hour or 2 hours prior sa ilang duty before sila mo kuan ba kay ilang hunaw-naon nga if mo gikan sila ingon ani nga oras wa na malate na jud tungod sa traffic so gi na foresee na nila ba nga oh my god may mga 1 hour na sa di nga kanang pakikipagkuan sa mayo taog ka nang i-apil sa oras no sa ato ang kaning pagpatrabaho ang kanang pagbiyahe ba di ba kay for example 1 hour at least 7 hours na lang imagine sa labi na ang kanang mag-duty og 7:30 8 AM di ba nga kana bitong ang mga private mga companies stricto kaayo na siya sa imong oras sa trabaho kay murag ang imong punctuality murag imo mo ang attitude towards work ba so kung langayan ka ay murag problemado ka di ba kung inaana pug ka sayo ay workan ka ini siya dedicated ka siya sa iyang trabaho pangga gyud siya sa iyang trabaho niya isa mo pangga niya inaana nga nakuan ka sa traffic. Nasa tay struggle ba sa kanang pagpadulong nato sa atong trabahuan. Okay lang na kung may uwan. Kung mag-uwan pa yun. Na? Kaya uban sir, pwede naman good nga kanang mag-motor. Daghan naman mga kuan ron. So, mag-motor na lang para mas paspas. Pero, mahal sa baya pliti sir. Uy, if i-compare nimo sa kanang mga jeeps ba, mo doble yun, triple niya. Correct. Unya, mga lagi na ang problema din ha is, di ba na mo consider ang ato ang lakaw na kay appointment dito or mularga ka paingon dito sa Manila for example or asa man ka unya makuan ka sa traffic di ba na mo ingon sa plano nga pabuton sa Natos Cristil dito kay na traffic pa siguro dito sa may Osmeña Boulevard karon na mao na ni karon so mao na atong hangyo diha sa mga contractor sa atong mga local government unit officials nga
mag-istorya mo. bitaw. Mag-istorya mo once and for all. Kuan, nasugda naman yun na ato na lang siguro ang tiwason. Uy, At least sir ba in one setting bitaw kay kanang mastoryaan nila kung unsa man nilang mga frustrations or unsa ilang mga gusto ipahayag, mapahayag ba nya. Di ba mas makuang kuan lang gud mastoryahan lang og hinay kay masulbar ra man gud na. Correct. Nya, mao siguro kamo mga televiewers din ha, no unsa man gyud ang gayan ba natong isuspenso una ang patrabaho sa CBRT o pagitan og paagi nga way mga struktura nga makaguba sa historical heritage sa Kapitolyo or sa kaning diha sa may Fuente Osmeña Circle. Basig doon na mo'y mga panahon din ha. Pwede ra gyud kaayo mi diri mo basa sa inyong mga kuan kaning panahon considering nga issue gini nga may labot ang lungsod. Kitang tanan apektado niini kaning langay nga pagpahuman sa maong proyekto ug kita pud ang mabulahan kung mahuman na ang maong proyekto kay at least makasuway pud sa di ba kay mao man gini sa ubang kanasuran grabe na kayo ang ilahang kuan kaning kadanan dito murag nakaadto man jud ko sa China katong paadto ko sa China nga diretso lang gyud portion sinuon nga kanang medyo traffic pero mostly daghan gyud kang mga alternatibo nga mga ruta nga pwede nimo kaagian aron maabot na yun ka sa imong tagsa-tagsa ka mga destination. Okay? So kamo mga televiewers niya usa imong kasulti ni ining maong issue karon nga nag-trending dili lang diri sa Subo kundi dili sa nasod kay syempre nakatutok man gyud ang mga kuan ani mga tao aning ato ang CBRT project kay nindot yun ni siya di ba? Unya kadang naman gyud mga dagko nga mga projects nga nahuman diri sa Subo usa na lang di ay itong ato ang CCLX kanindot na adto di ba? Inana ba? Okay, so laing issue karon nga atong hisgutan Crystal is kaning kuan pagbaton og semi-automatic rifles. Di gitugtan na sa Philippine National Police ang mga sibilyan nga makabaton og iyang kaugalingon nga semi-automatic rifles. So sa imo ikasulti ni ini nga murag kita pwede na gyud tang maka kuan kani nga baton og kaning mga kuan tag-as ba ni siya nga mga armas no kay kini humang gipagayon og pipila ka mga minor amendments ang kapulisan sa implementing rules and regulations sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa briefing no sa press briefing matud ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo nga private citizens can now have a license to own rifles with the classification of semi-automatic, particularly katong 7.62 below or M14. Murag, kung masisgot ang nga inana, kaning, sa man, para nako bitaw is, naka-question sa kung anong gitugtan sa kapulisan bitaw nga, sa man, dili kaya na, nga mo protect sa mga tao, or ikaw usay may kasulti ana or willing ka ba nga makabaton og M14? Works ako sir dili isad good ko kaana kay ano man good nga kanang maka i-allow na ang mga tao ba wala man gud takabaw nga kanang sa gamay lang nga kanang for example na ay mga kakulian nga kanang kaya ba makuan ang tao mapuno so na tendency ba nga kanang magamit sa kanang in a wrong way, di ba? We understand nga na mo proseso ani daghang kay mga examination nga kinahanglan ikaw makabaton ka ani is karapat dapat ka nga makaangkon ini kay og kanang neuro exam nila ana naman gid kung makapasar ka o di. Pero para na ko manggod is what if kanang murag iabuso na bitaw, iabuso na bitaw. Dili siya magamit na we understand nga kanang na ay designated nga kanang use ang kana nga nganong gi-allow ni nila pero namo gid di ba if na mga butang kay kanang di gud malikayan nga i-abuse sir dili gid gamiton sa sakto na so manauban kay mugara pod nga pero ato inis is mao lang gihapon ako siguro is gitun-an pud yun siguro sa kapulisan kay nag-umol magito siya og technical working group no aron mo tuon sa pag-amendar sa pipila ka mga provisions sa implementing rules and regulations sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Gani sa pagkakaron, naana siya sa UP Law Center ang maong amendment alang sa gikinahanglang publication na. So, kung mahisgod ka publication, mga 15 days after ni siya sa pagpublikar, mahimong epektibo na o kana. Pwede na si Crystal makabaton o kani
automatic rifles. Based on the PNP Firearms and Explosives Office, an individual must submit pertinent documents, including an application form, a national police clearance, a gun collector's certificate, a birth certificate, and a copy of a valid ID, among many other documents. So mao ni akong giingon nga dili gyud hinuon inaana kasayon nga makabaton ka sa maong kuan kaning rifles kay tungod muagi pa ka og daghan kaayo nga mga proseso. So manghinaot lang ko nga ugaling makabaton ka maong sa mga rifle, be responsible kuan gun owner, di ba? Kay lisod na pud kaayo og imo na po ning gamiton nga naglagot lang ko ni kuan wa na kay laing resort kundi gamiton nimo ang imuhang kuan armas. So sa ang kuan na sir ang atong mahadlokan na kay kana lagi dili magamit sa sakto nga ang pamaagi, di ba nya kuan na hinuon nga ang mga wala ba gikuan sila sa ani nga age, sir? For sure, ang mga legal age na gyud ani nga makakuan kanang di ba tugtan nga makagunit. Unya mao lagi to moagi sa kuan kaning proseso, but di ba gini mo malikayan. Kita mga reporters, di ba? Na amang gyoy uban gani nga mga law enforcers kanang mga nastinugyanan sa balaod nga siguro murag sa ilahang temper and di ba maabot ang panahon resort na yun sa ilahang gun. I'm not saying general no, pero nay mga balita gyud nga bisan sila, di ba? How much more gatong wala kaagi og extensive trainings, di ba? Nakala bitong kinahanglan kuan jud ka ba kanang kuan jud ka compose bitaw ka relax ka nga dili ka makapadali sa imong desisyon kay una-una ato mo gamit kini kag armas usa jud kapadungan nimo da it's either malandi ka sa balanan or ato jud ka sa punerarya ang unsa pa kaniya gipusin lagog ka, di ba? So mao na lisod responsible gun owner maoy gikinahanglan kay lisod og simbako gamito na siya sa mga binuang lang pod. Lahi na gid po ng istorya murag siguro ang kapulisan mitugot ana aron makatawag ana protekta sa atong kaugalingon, pero kung gamito na siya sa binuang lain na po ng problema nga atubangon sa atong kapulisan, di ba? Kay kuan man kaning tawag ana sila biyag gitahasan pag-maintain sa peace and order diri sa ato ang dakbayan diri sa Sugbo or sa tibuok nasod. So pero if atong tan-awon pud sir no, if ang katura sa dang may kaya correct. Ang kanang maka-process og mga requirements para ingon ani ba kay if ikaw kanang ordinary ka nga tawo nga kanang kabus ra pud mukuan day kag ingon ana nga mag-process kag mga daghan kay mga requirements mga kuan nya. Pero ako ikadlokan ani ismao lagi na basi mga grupo sa mga badlungon ba karon man gani nga higpit kaayo ang pagproseso, makalusot pa manggani no, makapalit pa manggani mga paltik gani nga mga armas. So how much more nga ambot lang ako na lang itugyan sa PNP sila mas maoy nasayod no ug unsay angayan hinaot lang unta nga kani sulbad ni siya nga ma-maintain gyud nato ang ato ang peace and order diri sa Sugbo or sa Pilipinas. Okay? So wala na magyud siguro tay oras dali ara sa oras daghan pa uta kay itong mga issue nga kuan hisgutan no. Ato lang sa muda nga lilio no usay giandam ni Tatay Dudong Lemchowa sa iyang pulong uga kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Pamati ka mo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panahon sa mga lubong. Busa kinanglan magmaigmat kamo sama sa bitin ug magbalumo sama sa salampate. Kini ang gisulti ni Jesus diha sa Mateo 10:16 ngadto sa mga apostoles. Unsa may iyang gipasabot nini? Kung datong pamalandungan, kining maong sugo ng kinanglan og balansi sa unang-una. Ang bitin maalamon ug lantip kayo ang mga mata. Dali nga makaton. Samtang nga salampati usa ka inosente ug malumong nga mananap.
Atong hinumduman nga ipadala kita niya ngadto sa panon sa mga lubo aron kinanglan magpakakarniro usab kita. Kung dili kita makamamumulan sa atong mga kinaiya, lagmit ka madala kita ngadto sa kalibutan. Kung saan ito pagsangyaw bahin sa ipamulong ni Kristo, kung dili kita kamaw mo paubos, mo kini ang unod sa atong panultim. Kitang tanan gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo diya sa atong trabahoan, sa atong mga silingan, ug ngadto sa mga estranghero. Maigsoon, mao kaniyang pulong nga maghatag og giya kanato karong adlaw. Magampo kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Langit mo nga mahal, nangayo kami nga imo kaming hitsason sa among pag-alagad kanimo. Himuwa nga magbalampuson kami sa among tahas dinis sa imong hinimong kalibutan. Ayaw itugot nga madala kami sa litag kadto sa kagitgit. Naunta kanunay kami na sa imong kiliran. Kining tanan among gipangayo pinagi sa imong bugtong anak ka si Kristo. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Maukadto ang pulong og kinabuhi nga giandam ni Tatay Dudong Limchua nga mao nagtapos sa atong Hello Cebu Maayong Buntag Pinoy. Ato usang pasalamatan ang COY, Philippine Airlines, Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dudong Limchua. Of course, ato usab nga pasalamatan no ato ang news manager nga si Dennis Tabar, ang ato ang regular host ni ini nga mao programa si Malu Inocando Tabar ug si Manny Rabacal. Of course, ang ato mga uptick no, mga gamuhanan sa TOC. Robert, Inday, Matmat, Andrew, si Joan, si Michael, Rodel, si Raymond, si Bruce ug ang labing gamhanan sa tanan ang top 2 nga si Ferdy. Thank you so much, and then daghan kayong salamat, manghinaot lang ning magbawngahon ang ato ang adlaw nga Miyerkules. Usbon ko, ako si Randy Gorior. Ug ako si Crystal Joy Filerca. Daghang salamat, maayong buntag kanatong tanan.